Anyways, mga kabrigada, sa oras po na 8:50, pag-usapan nga ho natin itong umusad na pre-trial conference para nga ho sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At next week, mga kabrigada, magpapatuloy ho yan. Ano pa ba yung mga inaasahan natin? Kahapon kasama natin si Congressman Zia Alonto Adjong. Ngayon, makakasama naman ho natin, mga kabrigada, yung isa sa mga prosecutor, si Congressman Terry Ridon via Zoom. Magandang umaga po, Kong. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning. Morning po. Ay, magandang umaga. Maraming salamat. Apo. Kung unang-una, ano pa ba yung mga updates natin? Ano pa ba yung mga inaasahan natin? Kasi marami yung mga naglabasan na anggulo na may mga nagsabi, nagka-tension daw dito sa unang pre-trial conference. Sabi naman ng iba, hindi naman. Nagkaroon lang ng, parang healthy discussion naman daw yung nangyari dito sa pre-trial conference. Ano ba yung nangyari doon, Attorney Kong Terry? Hindi, nagsalita naman na ho si Defense Panel Spokesperson Mike Poa. Ang sabi niya, typical, no? Para sa mga abogado, yung pong ganun pong mga diskusyon. So, hindi ko totoo yung sinasabi nga nagkaroon ng taas na ng boses. Baka hindi lang sila sanay na nakakarinig ng malakas na boses. Kasi magigiting po mga abogado abogada. Yung pong nandun, no? So, yung defense panel, magaling ho yung abogado nila. Yung pong prosecution panel, magaling po yung lead prosecutor ho natin. So, expected ho yun doon po sa talakayan. Pero nakita naman ho natin, nagtuloy-tuloy po towards sa marking po of evidence. No? Naging mas mabilis ho yung proseso. Pero siguro magandang banggitin din ho natin yung anong tawag dito, false intriga, no, na sabi, kinain daw ng buhay. Nabasa ko nga yan. Congresswoman Luistro. Baka kumain ng lumpia. Kung nangyari doon. Kasi wala akong ganun. Wala akong kinain ng buhay dito. No? So, tingin ko fake news po yun. Kung sino man ho yung tsumika ho doon sa isang news organization na meron daw pong kinain ng buhay, hindi ho yun totoo. Kasi ang totoo, maraming tao doon sa kapulungan po na yun. Puro mga abogado, ng prosecution, tsaka depensa, tsaka po yung clerk of court ng Senate. Tingin ko, kahit tanongin nyo sila isa-isa, nagkaroon ng diskusyon. Pero wala akong kinain ng buhay dito. Nagkaroon ng diskusyon. Hindi kakainin ng buhay si Congresswoman Jervy Luistro para malinaw. Okay, so walang kainan ng buhay doon. Kasi nga, ang nangyayari dyan, marking of evidence, Kong Terry, marking of evidence, tapos yung mga stipulations ng magkabilang kampo. So kung hindi po kayo sang-ayon doon sa mga stipulations, so ililib ninyo, iiwan ninyo. It's up for the impeachment court para mag-interpret ng mga hindi po ninyo napagkasunduan. Tama ho yun. Kaya nga, paano naman kinain ng buhay kung bumilis ho yung proseso? Hindi ho ba? Kinain ng buhay kung Lunes na, wala pang nangyari doon sa proseso ho ng marking. Okay. Hindi ho ba? So, yun ang kailangan ho natin linawin. Sabi po ninyo, mabilis pero 1 out of 4 pa lang na mga articles of impeachment, yun pong tapos ninyo na markahan dyan yung mga ebidensya at saka yung presentation po ng mga witnesses. May 3 pa po na natitira, Kong Terry. 2 out of 4. 2 out of 4 na. Okay. Tapos na rin po yung bribery, no? Yung unexplained wealth tsaka yung pong confidential funds misuse. Okay. Hindi pa ho tapos, no? Sa dami ho ng mga dokumento tsaka ebidensya. So sa Lunes po, ano yung susunod po? Hindi, magre-resume lang naman po sa Lunes. So yung markings po ng mga exhibit ho ng prosecution tsaka defense, magtutuloy lang po ito. No? So, hopefully matapos din ho namin ng Lunes. Yung po unexplained wealth tsaka yung confidential funds misuse. So, definite na po na talagang magsisimula na sa July 6, 2026, yun pong impeachment trial. So, wala na pong makaantala doon sa proseso. Wala na ho yan. Tuloy na ho yan. Kahit ano pa hong mangyari, may mangyari na hong start of trial dyan po sa July 6. No? Okay. So, yan po yung inaasahan namin
na mangyayari Okay. sa sunod po ng mga linggo. Opo. Akong hingan ko lang ng follow-up yung nabanggit mo nung isang araw na allegedly merong 50 na mga armas, di ba, yung mag-asawang VP Sara at Atty. Manscarpio. Sabi ninyo, di ba, hindi naman issue yung pag-oo ng armas, pero ang issue doon hindi nakadeklara sa salin. Anong update natin dito? Gagamitin din ba natin 'yan ilalatag din ba natin 'yan dito sa impeachment? Anong update diyan? Ilalatag ho yan sa impeachment, no? So, kasama din yan doon sa witness list. At kasama din ho yan doon sa document list, no? Na ilalatag po natin pag pasok ho natin sa unexplained wealth article na. Okay. Ito, masingit ko lang kasi meron hong nakapasok sa amin ngayon. Meron hong isang grupo ng mga abogado na minumungkahi raw ho nila na syempre kasi di ba pinag-usapan pa nga sino ba yung magpe-preside sa Senate Impeachment Court, di ba? Sabi, di ba, si Senator Chis Escudero pero baka hindi pa raw ho final. May nagsabi ho sa amin itong grupong LCSP, itong Lawyers for Commuters Safety and Protection. Meron ho silang iminumungkahi na baka pwede raw ho ba na isang justice mula sa Supreme Court ang mag-preside nitong impeachment kasi sinite nila dito yung laman ng Constitution. Di ba doon ho sa Constitution, kapag president ang trial o on trial, di ba dapat ang Chief Justice ng Supreme Court yung magpe-preside. Pero hindi raw ho, kumbaga ba, literal na implied sa ating Constitution na kapag Vice President ang on trial sa impeachment, hindi naman daw ho nakalagay doon kung sino particular yung magiging presiding judge. So, mungkahin nila, pwede raw bang isang justice mula sa Supreme Court? Ano yung basa natin dito, Kong Terry? Well, malaya naman ho silang ibigay ho yung kanilang paninindigan po sa bagay po na yan. Hindi lang ako masyado sigurado kung paano naging commuter issue. Ito pong impeachment, ano? Pero gagalangin ho natin yung kanya pong paninindigan dito. Pero ang understanding ho natin, either of the senators lang po, yung pong pwedeng maging presiding officer kung hindi po yun ang Senate President. So, kung si Senator Chisman po ito, we will respect that and we will present the evidence before him. Kung si Senate President win po ito, siyempre we are also ready to present the evidence before him. Okay. Before July 6 na yung pagsisimula ng impeachment trial, Kong Terry, so meron tinatawag na parang version ng impeachment court doon po sa arraignment kung saan mag-i-enter ng plea si Vice President Sara Duterte. Diyan po sa pre-trial conference, minabanggit po ba yung mga abogado kung si Vice President Sara Duterte, siya po ba ay personal na dadalo para mag-enter na kanyang plea diyan po sa proceedings sa impeachment trial? Kailangan lang ho natin mag-alina. Wala ho talaga actual na aspeto po ng arraignment. Reading of articles? Hindi, wala din nung gano'n eh. Kasi, Walang gano'n? pagka tinignan po natin yung rules, no? Ang meron lang po na hindi ho nasama doon sa writ of summons ay yung pong order sa isang impeachable official na magpakita ho sa Senate Impeachment Court, no? Yan po yung inaasahan ho natin na maihabol pa ng Senate Impeachment Court at a future time. Pero ang totoo naman ho, hindi din ho kailangan na magpakita yung pong impeachable official doon po sa patawag po na yon. Okay. No? So, there's nothing that we can say na kailangan hong sabihin na guilty or not guilty nung pong isang impeachable official. Okay. Ang point lang ay nakaligtaan po na utusan ng Senate Impeachment Court na magpakita ang pangalawang Pangulo sa harap po nila. So, ang inaasahan lang po natin, sana maisama pa rin po ito. Is it possible pa po ba? Is it possible na maisingit po yan? Yung magpakita si Vice President Sara Duterte? Siyempre, July 6 na po. Pwede pa rin ho yan kasi yun naman pong notice of summons ay ginawa ho ng clerk of court po yun. Ano? So, tingin ko wala kang pumipigil sa atin pong Senate Impeachment Court na utusan pa rin po ang ating pangalawang Pangulo na magpakita either siya o ang kanyang kinatawan sa harap po ng Senate Impeachment Court. So, that can also happen on the 6th of July if that is something that, or any date, if that is the pleasure of the Senate Impeachment Court.
Okay. Sige po, with that, Kong Terry, abangan ho natin ang mga magiging developments yun ho sa impeachment, kung may magkakainan ba ng lumpia dyan po sa mga sunod na panahon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Kong Terry. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat. Wala talagang kainan ng buhay. Merong kinain ng kaba. Wow. Hoy. Mga ganon. Kinain Sino ng yun? kaba? Sino kinain ng Ako kaba? yun, hindi ako nagsalita eh. Sige po, Kong Terry, maraming salamat. Mabuhay kayo. Happy weekend. Thank you po. Maraming salamat. Happy weekend. Mga kabrigada, tayo magbabalik pating oras sa alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumataga.